Hello, everyone. Welcome to our podcast titled Beyond the Uniform, Are Philippine Schools Really Equal? Before we make that discussion too formal, let's first think about normal student life. Siyempre sa school, meron ka maririnig na pang lalaki lang yan, pang babae lang yan. Bakit ganyan buhok mo? O bakit ganito ka manamit? O ba't ganito yung gusto mong course? Di naman pang ano yan, etc. So sometimes these comments may sound harmless because we are used to hearing them, but when we look deeper, they show how gender expectations still affects our culture and of course our students today. For this discussion, we will focus on how gender issues appear in school rules, student opportunities, course choices, leadership, self-expression, and of course our LGBTQ acceptance. Personally, I will talk about the dress code, haircut rules, how self expression is sometimes misunderstood as disrespect. Kabalsi will discuss gender stereotypes in courses and career paths, such as why some programs are still seen for men or for women. Theo will talk about the LGBTQ inclusion, equal opportunities, the restroom, and why the leadership should not be focused or limited by gender. This issue is important because schools are not only for the places for academic learning, they are also spaces where young people develop confidence, identity, respect, and of course, a sense of equality. So, to begin, our main question is: are schools and universities truly safe and equal spaces for all students? Or are these still rules, the stereotypes, and practices that limit people because of their gender? Let's go. Okay, to start, I do believe that students can freely choose kung anong course man yung gusto nilang piliin. While this is true, meron pa rin gender stereotype na pumapalibot dito na nag-i-influence sa kung paano nila na-view yung sarili nila. So, courses like engineering, yung mga IT courses, criminology are often considered na panlalaki lang while yung mga nursing or education-related courses naman ay pambabae lang. So, this expectation may seem harmless sa mga taong nagsasabing pambabae at panlalaki lang to. But in reality, these comments are often nakaka-down sa kanila, nakakababa ng confidence, at nakaka-affect sa career choices nila and opportunities na natatanggap nila. So we all know na yung education naman ay nagpe-play ng major part sa pag-shape ng workspace sa atin or sa future workforce natin. Kasi syempre, kung sino yung mag-aaral ngayon, siya yung papalit sa mga nagtatrabaho ngayon. So, if yung mga student na yun na-pressure sa pagpili ng career na pipiliin nila nang dahil dito sa mga gender inequality na to, instead na piliin nila yung mga interest nila and yung mga may ability sila na maging okay doon sa specific na course na yun, nawawalan tayo ng mga potential na engineers, teachers, nurses, and programmers na nang dahil lang dito sa mga stereotypes na to. So, itong mga gender inequality na to sa mga education, dapat hindi lang dahil sa may equal access tayo sa school or lahat ng tao may kakayahan na pumasok sa isang school regarding sa gender nila. Dapat every student ay mafe-feel nila na accepted sila within that course or sa school na yun regardless sa kung anong career man yung pipiliin nila. One common misconception sa gender stereotype ay wala na daw to sa mga universities or school ngayon kasi daw inaalaw na daw nila lahat na mag-enroll kahit anumang course yung piliin nila. Pero although totoo to, meron pa rin tayong na-experience na subtle forms of bias. Ang example nito ay kapag ang babae pumasok sa isang engineering course, madalas sinasabi sa kanya na mahihirapan lang siyang i-take to kasi syempre engineering course madalas panlalaki. Lalaki nga nahihirapan sa engineering, babae pa kaya. So madalas ganun yung iniisip. While sa lalaki naman kapag nursing, madalas sinasabi sa kanya na bakit nursing yung pinili mo, bakit hindi mas masculine profession yung piliin mo, pambabae yung nursing. So itong mga comments na to, maaaring maliliit lang yung tingin ng comments na to sa nagsasabi, pero sobrang laking damage ng nagagawa nito sa nakakarinig na nagtitake nito, lalo na sa opposing na gender.
dahil nakakababa to ng confidence nila, pati yung sense of belonging nila. Napapaisip sila kung tama ba na pinili nila to, or kaya ba talaga Kaya, nila to, or belong sila sa specific course na to. And usually, ang root causes na to ay nagsisimula sa students bago sila pumasok ng college. Usually, yung family or yung mga surrounding na nakasurround na tao sa atin, yun yung madalas na umaapekto sa kung anong pinipili nating courses in the future. So, let's say gusto natin piliin yung engineering na course. May babaeng gusto mamili ng engineering na course. Pero yung magulang niya, mas gusto yung nursing na course dahil iniisip niya na yung anak niya hindi bagay doon or hindi niya kakayanin dahil nga babae siya. So dahil dito, nagkakaroon ng doubt yung babae kasi iniisip niya if kaya niya ba talaga to. Similar sa nabasa ko from Reddit actually. Merong babae na nag-post regarding sa experience niya na nakwento niya sa ate niya na engineering course yung iti-take niya. Then narinig to ng friend ng ate niya. Tapos nagtataka na bakit engineering course yung pipiliin mo? Ikaw yung mukha kang babae na magte-take ng education or nursing. Tapos, nag-agree pa yung ate niya dito sa sinabi ng friend. So, syempre, dun pa lang makikita mo na hindi supported ng nasa paligid niya yung gustong kunin na course nung babae na yun. Then, na-follow up pa yun ng tatay niya na pinipilit siyang mag-nursing. So, nagbibuild na yung doubt na baka hindi nga para talaga sa kanya yung course na engineering kasi bakit ang daming tao na nasa paligid ko sumasang-ayon na hindi dapat pambabae yung engineering, na dapat nursing or education yung i-take ko. So, dahil doon, nagkaroon ng doubt and napag-decide niya na mag-post sa Reddit. So, hindi dapat yun yung nare-receive ng mga tao or ng mga estudyante na papasok sa college regarding sa kung anong pipiliin nilang courses. Dapat supported tayo ng mga taong nakapaligid sa atin, hindi yung pipiliin nila kung ano yung gustong maging tayo. So, despite na may policy man sa school na accepted kung ano mang gender ka, pwede kang pumasok dito, na so regardless na may policy man na kahit naman gender ka, pwede mo piliin yung course na yun. Meron pa ring nag-i-influence sa atin outside doon sa may policy na yun na pwedeng mali ano na pa din pinili mo yung ano na yun. So, sa culture kasi. yes. I think hindi naman universities yung may fault. Yung talagang, siyempre, lumalaki tayo, nagtatanong tayo sa mga magulang natin, di ba? Ano yung course na ganito? Ano yung course na ganito? Doon nagsisimula yun eh. Di ba? Kaya parang wala lang din. Pag nakaka-discourage, sinasabihin nila, oh, kaya mo ba yan? Kababae mong tao, ganyan ginagawa mo. Parang ganun. So parang wala na, yung pa lang. Di ano na. Kaya ayun, nakaka-discourage na talaga. Tama ka naman doon. Kasi ano din in connection to this, kung mapapansin mo, hindi naman na, I don't think na ano pa rin naman siya nangyayari madalas. Pero most company, mas pinipili nilang mag-hire ng lalaki compared sa babae, especially sa mga IT related courses. Kasi daw, sa tingin nila mas nag-excel yung lalaki when it terms to technology. Pero in reality, maraming babae na although na male dominant yung course ng IT, maraming babae na mas nag-excel compared sa mga lalaki kahit na yun nga, puro lalaki dito sa may course na to. And usually makikita mo na out of let's say 15 na employees sa isang office, mga tatlo or dalawa lang yung babae doon. Tapos madalas na pag pinopromote daw, madalas lalaki ang pinopromote kasi sa babae. So doon pa lang nawawala na yung equality within Equality. Tapos May nakita akong meme dyan eh. Parang sa Reddit. Ano daw, meron silang parang IT company. Tapos may guy and girl. Si guy, mas productive siya, di ba? Mas mataas yung numbers niya, gano'n, kaysa sa girl. Tapos, pagka na nila mag-switch na account,
yung lalaki nandun sa babae na account, tapos yung babae nasa lalaking account. Napansin niya na kaya naman ni girl pala. Like, yung performance na tumaas nung nagpalit sila ng account kasi hindi rin niya kailangang i-prove na kaya niyang gawin. Kasi parang sa yung tao ang iniisip pag babae sa nasa ganitong field, hindi sila gaano kaalam, ganun. So, parang nung ginamit ni Guy yung babaeng account, pinoprove pa niya na kaya niyang gawin yung mga ganitong bagay na question siya ng mga clients na ganun. Kaya I understand where you're coming from. Na iba nga talaga. Yun nga, parang napapakita talaga na kapag babae, ah underrepresented sila, especially sa mga STEM-related na courses. So, dahil din to sa ano social expectation eh. Hindi lang dahil sa So, ability iba, nila, dahil to sa may social iba yung expectation. perception nila sa babae. Lalo na sa mga male-dominant fields. Tapos at the same time nito, sa mga lalaki naman, sa underrepresented naman sila when it comes to ano naman sa mga nursing, pati ano education related courses, kasi Mm. madalas feminine, viewed as feminine tong courses na to eh. So dapat babae yung mas magaling kapag ano ah nursing yung Mga topic care or industry, oo. mga Sa ganun. care, actually, general na care. Parang babae nga ang ina-expect. Na mas magaling or mas marunong. Mm. So, makikita pa rin talaga natin na may gender inequality kahit na outside of school na. So, dito pa lang din, mapapaisip na yung estudyante bago pa siya pumasok sa college na Kaya nga. worth it ba na pasukin ko pa to kung ganito rin naman pala yung kakalabasan. Pero thankfully, may nababasa rin ako from Reddit din actually na despite na may mga company na ganito, mas lumalamang na ngayong taon na tumatanggap na despite kung ano mang gender mo. Mas nagiging fair na yung pagtrato nila sa both Oo. male and Mas female. nagiging open. Mm. Yes. In addition lang dito no. Um marami na actually before na mga Philippine law and government policies na nilabas para mag-support ng gender inequality sa may education. Isa dito yung Magna Carta of Women of Republic Act of 9710, which promotes equal rights and opportunities for women in all sectors. In addition pa dito, yung both CHED and DepEd ina-encourage yung schools na mag-develop ng GAD or Gender and Development, which is yung program na nagpo-promote ng inclusive and respectful learning environment. Pero despite this, meron pa ring issue sa loob ng school dahil sa stereotypes ay naka-root na siya sa kultura natin eh. Tapos often na pinapasa-pasa na lang from generation to generation. So let's say nga yung kagaya nung sa may Reddit kanina na yung babae na pinili niya yung engineering course. Sabihin natin may same scenario sa ibang tao. Tapos tinanggap na lang niya yung decision ng magulang niya na i-accept yung nursing course. Minsan ang nangyayari, pag tumatanda sila tapos nagkaanak na sila, napapasa lang yung um, kung paano sila tinreat nung bata pa sila na from their surrounding or yung mga tao nakapaligid sa kanila. So, anong nangyayari? Napapasa lang sa mga next generation. So, paikot-ikot lang, hindi napuputol yung stereotype na yun. So, ang dapat din talagang baguhin is yung mindset ng tao, hindi lang porket na nagkaroon ng policy na or hindi lang porket nagkaroon ng policy or nakikita natin na mas accepted na ay nababago na nito yung pag-iisip ng tao regarding this. So, dapat mabago rin yung thinking ng mga tao na regarding sa kung anong courses yung para sa isang gender. Dapat lahat ng gender accepted sa kahit anong courses na kaya din nila to. Kasi kahit anong course lang, kahit anong gender mo man, basta nagagawa mo yung specific na kailangan mong gawin regarding dun sa course na yun, pasok ka regarding sa gender mo, lalaki ka man, babae ka man, or kung ano mang gender identity mo. So dapat hindi tayo nagbe-base on gender when it comes to these certain courses. So lastly na Diba? lang para i-end tong first part ko. Then sa may social media naman, makikita rin natin na makakonsider natin yung social media as a double-edged sword. So what I mean is on one hand, madalas yung mga students na nagbibigay ng experiences nila sa iba't ibang platform
na share nila yung mga challenges na pinapakita na na-experience nila para ma-inspire yung iba na okay lang na pasukin mo tong industry na to. Welcome dyan yung babae na nagsasucceed kapag pumasok ka sa may STEM courses, or yung men na magsa-strive ka kapag pumasok ka sa nursing courses, wag ka makikinig sa kanila. Although may mga ganong posts sa social media na nag-encourage sa iba, marami pa rin social media na marami pa rin sa social media na nagpo-post na stereotypes na nakaka-harm sa kanila, na nagre-reinforce ng negative comments. Madalas sa mga memes, sa mga yung mga jokes or online discussions, makikita natin na ginagawa nilang joke pa din na kapag gantong gender pumasok sa isang course ay kunyari may lalaki pumasok sa certain course na kahit straight siya, parang sinasabi na bading yan or something. Oo. Then kapag kapag babae naman pumasok sa may engineering course, parang sinasabi na hindi yan magtatagal diyan kasi babae yan, hindi niya kakayanin yan. So kahit na social media nakaka-encourage, at the same time nakaka-discourage pa rin. So hindi talaga sa hindi makikita pa rin talaga natin na nasa tao pa rin talaga na kumakalat pa rin talaga sa atin na may mga taong iba pa rin yung thinking comes to certain courses tapos sa gender na pipiliin nila. So I think na dapat magkaroon tayo ng small changes sa way of thinking and speaking natin, para makabuo tayo ng more welcoming environment para sa lahat, sa kahit anumang courses na meron or industry na papasukan ng mga tao, para ma-encourage sila na pumasok dun sa specific course na yun. So, kayo ba? Ano bang thoughts nyo dun sa ano? Oo nga, ayun, nasabi mo naman na parang dapat nga hindi ganun yung thinking. Pero yung kasi talaga yung culture natin, I think mababreak lang yun. Itong generation natin, as our generation grows, syempre iba yung tuturo natin sa mga anak natin, gano'n, sa mga pamangkin natin, etc. Iba na yung magiging expectation nila, kumbaga more on the realistic side of what's actually happening. Also, there is social media. Ayun, merong Reddit. Like, people actually can connect with other people who experiences the same thing as what they are feeling. So I think it's in a more informative world, it's easier, of course, to have fake news, but of course, again, sabi mo kanina, double-edged sword, it's easier than to get information. Yun lang naman sa akin. Ikaw ba, Nat? May masasabi ka ba? Okay na. Okay, ayun nga. So, moving on. Yung part ko naman, gusto ko lang naman pag-usapan yung issue. Simple lang siya sa umpisa, but if you connect it with other gender issues sa school, ganun, well, I'll talk about dress code, haircut rules, and of course, yung student expression. Usually kasi, di ba, pagka usapang haircut or dress code, ang unang sinasabi ng iba is rules are rules, or sumunod ka na lang. And honestly, I understand that schools, of course, need to have rules. Hindi ko naman sinasabi na dapat wala ng standard or discipline. Importante pa rin yung may disiplina ka sa school. But I think the better question is, what kind of disciplines are schools trying to teach? Because sometimes schools treat hairstyle, hair color, or clothing as if automatic na siyang reflection ng character ng student. But of course, it is a reflection of what the students are trying to say. Pero they are assuming other things. Like kapag may colored hair ka, rebellious ka na agad, di ba? Kapag mahaba buhok mo, disrespectful ka na. Kapag iba yung style mo, parang hindi ka na serious sa pag-aaral mo. Pero parang sa akin, parang outdated na yun. Of course, a student can have colored hair and still be responsible, respectful, and of course, academically serious. And if based sa personal experience natin dito sa tech, na-appreciate ko na yung environment ng school natin, mas open sa self-expression. You can see students with different hair colors, hairstyles, different clothing. And for me, that makes a campus feel more welcoming.
tsaka modern, di ba? Hindi ibig sabihin naman na kapag expressive yung student, pasaway na. Sometimes it's just a means that they are comfortable showing their personality. And I think that matters, especially sa generation natin Gen Z. For many young people today, self-expression is not always rebellion. Minsan, it's a connected sa identity natin, confidence, and feeling na accepted tayo sa space. Especially dun tayo nag-aaral. Pero syempre, not all schools are like that. We saw issues like yung tawag dito, yung sa Ilogyo, Amang Rodriguez Institute of Science Technology, or IRES daw. Yung merong transgender student na allegedly naapektuhan ng haircut policy. Sabi ng Commission on Human Rights, nag-release sila ng statement na hindi lang sa simpleng buhok lang yung issue. Kasi naging human rights na siya, naging gender expression issues na siya. So, naging viral siya kasi tinatanong ng tao, is this still discipline or gender policing na yung ginagawa nila? Diba? And that is where the issues become deeper. Hair is not always just hair. For some students, especially yung LGBTQ nga, trans students or gender non-conforming students, appearance can be connected to their expression of their gender. So, nung sinabi ng school rule na this is how a male student should look and how the female students, actually nakalagay yun sa handbook nila. Like, nasa handbook nila 3.1, male students are required to observe a clean and decent haircut. Naglagay sila ng close parenthesis open na barber's cut 2 inches by 3 inches without colorful highlights. Tapos yung babae naman, hindi sila pwede mag-colorful highlights. Sa mismong, nila yun. Naka-screenshot yun eh. So, parang, na siya. Bakit ganon, diba? Pero, if you look back sa Safe Spaces Act or RA 11313, na-recognize ang gender-based harassment in public places, online spaces, workplace, and also educational and training institutions. So even if my topic is mainly about hair and dress code, the bigger principle I'm trying to talk about is still the same. Schools should be safe and respectful places for students regardless of their gender expression. There is also the Anti-Bullying Act or RA 10627, which requires schools to address bullying. This matters because appearance-based teasing, homophobic jokes, or insults like bakla, tomboy, malandi, etc. can become a part of gender-based bullying in school culture, which is what we're not trying to promote. Tapos meron din naglabas din yung DepEd ng Gender Responsive Basic Education Policy noong 2017. Even though that is for basic education, the idea is still relevant. Schools should promote gender equality, gender sensitivity, and of course, non-discrimination of our human rights. For colleges and universities, CHED also had guidelines on gender-based sexual harassment in Higher Education Institute through the CMO number 3 ng 2022. So overall, may legal precedents naman, may policy basis na dapat sinusundan yung schools, but also gender-sensitive and respectful naman sa lahat. And honestly, ito yung medyo frustrating part. Sometimes school seems more bothered by the student's hair color than actually harmful behavior. Like, may students na nambubully, gumagawa ng sexist jokes, or nag-shame ng classmate online. Pero somehow, mas urgent yung issue ng kulay ng buhok for some schools, diba? For me, that doesn't make sense. Schools should discipline focus more on behavior, diba? Respect, safety, responsibility, and their academic performance. Hindi lang dapat sa itsura. And kung pare-pareho lang itsura ang students, kayo ba guys, ano sa tingin nyo? Saan ba dapat yung line ng proper discipline sa pagiging controlling ng school, diba? Kayo ba guys? Anong tingin nyo dun? I think as long as yung estudyante na yun, maayos naman yung pakikitungo niya sa mga kasama niya regardless of kung paano niya express yung sarili niya, kahit na sabihin natin may kulay yung buhok niya, may piercing siya, may tattoo siya, or kung paano man siya mag-act. Dapat hindi dun nagbe-base yung school sa kung paano sa tingin nila magiging paano ko sabihin to. Hindi dapat doon nagbe-base yung Kumbaga, sa kung paano sa tingin nila yung school
sa kung paano nila sa tingin yung student na yun mag-a-act. Dapat, chinecheck talaga nila mismo kung okay ba talaga yung pakikitungo nitong specific student na to sa iba. Like, maayos naman ba siya sa school, or Kaya nga. Yung ugali talaga, di ba? sa ugali talaga dapat nagbe-base, hindi sa kung anong itsura niya, or sa kung anong gender identity niya. Tama. Actually, papasok Na- din kasi may napanood akong video last week or this week. Ano siya? Anong tawag sa mga student leader siya, tapos ano siya, transgender. Yung mga klase niya kasi nag-iingay. So, syempre, as a student leader, parang sasawayin mo yung mga classmate mo para maging maayos sila. Tapos, ang naging effect nito, imbis na i-respect yung pagtigil ng student leader na yun sa mga maiingay, ang nangyari, parang mas kumampi pa sila dun sa nag-iingay. Tapos, ang naging malala pa, nanakit yung nag-iingay, parang nanuntok siya. Tapos, yung teacher dun, na nandun din, inaayaan lang yung estudyante na gawin yun. So, sa gaya nga nasabi mo kanina, dapat maging safe space yung school. I agree to that kasi gaya nga nasabi nila nung kahit nung elementary pa tayo, we consider our school as our second home, di ba? So, dapat safe tayo dito, Exactly. regardless na kung paano tayo mag-act. Tama. And dapat maging maayos yung teacher natin, as second parents na natin yun eh. Kung second home natin yun, sila na yung second parents natin. Dapat, ginaguide tayo ng mga teachers na yun sa kung ano man yung tama or mali. So, makikita natin sa video na yun na walang ginagawa yung teacher. So, may mali pa rin talaga na ipinapakita yung mga iba nang dahil sa Kaya nga. hindi nila pag-agree sa kung anong gender identity nung isang yun. Dahil nga transgender yung student leader na yun, hindi nila pinapansin, or mas sa tingin nila na hindi karapat dapat pakitaan ng respeto or something like that. Tama naman. Yeah, ayun nga. Kasi yung, di ba, yung root cause nga ba't nangyayari to is marami pa ring school na nag-follow ng traditional ideas of masculinity and femininity. Parang expected image ba? Kung paano dapat ang lalaki o babaeng estudyante manamit, itsura, mag-act. And because Filipino culture often values conformity, respectability, and obedience, yung students natin, pag iba yung itsura, disrespectful na. Parang, bakit mahiya ka naman? But tanggalin mo muna yung pagkabakla mo pag nandito yung mga bisita. May mga ganun eh. But the misconception here is the self-expression automatically means rebellion. Hindi naman ganun lagi. Sometimes self-expression is just identity. Yung gusto nila maging confident. It is how students feel more comfortable with themselves. And I think social media also plays a big role. Kapag nagva-viral yung issue about haircut, dress code, etc., it shows na maraming young people lang hindi basta-basta tumatanggap ng explanation na rules are just rules. Pero in the comments, you can still see na may mga homophobic, dapat ganito, tama yung ginagawa niyan pag obviously, like, mali na yung ginagawa. Pero ayun nga, Gen Z students are still asking, bakit ba problema ang self-expression kung wala namang sinasaktan? Bakit mas importante minsan yung appearance kaysa actual behavior ng students? Of course, I'm not saying schools should remove all standards. I understand that schools want uniformity, professionalism, pero professionalism should not mean erasing individuality. A school can be organized, respectful, academically serious without forcing everyone to look exactly the same. A school, yung practical recommendation ko lang kasi, yung school should review their dress code and haircut policies and ask if those rules are really about safety and professionalism. Or are they just based on old gender expectations? So yeah, schools should make sure policies are applied fairly to all students, including LGBTQ students. And of course, yung students na not gender conforming. Again, teachers and school staff should also be trained to handle these issues with respect. Hindi dapat automatic na pinapahaya yung student dahil buhok or style. Ganon. If they are concerned, it should be discussed properly and, of course, respectfully.
Siyempre naman sa students, kailangan natin maging responsable sa freedom natin. We shouldn't hurt other people. And obviously, we shouldn't hurt ourselves. Like, siyempre yung iba yung piercing in terms of elementary. Diba? Of course, there should be parental guidance pa din. Pero yun nga, at the end, school should give guidance to the students. Not police yung identity nila. They should teach responsibility, not shame self-expression. Kasi at the end of the day, a student's hairstyle or hair color does not automatically measure their values, intelligence, or respect for education. Kasi yung students sa schools of the Philippines are becoming more open naman, di ba? Or tingin niyo ba mas marami pa ring stuck sa old ideas? Ako sa tingin ko, mas nagiging open na sila actually especially sa mga college schools. Makikita naman natin na kagaya na sa FEU, pinapayagan na nila sa FEU na kung ano man yung gusto mong suot or kung ano man, kahit may piercing, kahit may tattoo, kahit may kulay yung buhok mo, okay lang, pinapapasok ko nila. Ang madalas ko lang nakikita is yung mga religious talaga na school, yung mga Catholic school or Christian school. Yung Catholic universities. May higpit talaga sa kasi syempre, matik yun. Galing ako dun, Catholic. Pag Catholic kasi mahigpit talaga. kahit yung sa buhok, sobrang higpit nila. Sa O kahit sa pananamit. Okay lang naman na maging mahigpit sila dun na dapat maayos tignan, malinis. Pero kung yun na yung magiging basis lang nila para sabihin na yung tao ay malinis or maayos. Sa tingin ko mali na yun. Dapat regarding sa kung ano mang suot nun or kung ano mang itsura ng tao na yun, hindi dapat natin siya ginujudge sa character na pinapakita niya outside. So dapat magbe-base pa rin tayo sa kung ano yung pinapakita niya outside nun. After regarding dun sa suot niya or sa pinapakita niya, dapat kung paano siya makitungo, yun yung pinapansin dapat ng mga schools, hindi yung sa kung ano man yung suot nila. Pero, ayun sa schools kasi, if you look, sa UST tsaka DLSU, sa handbook nila hindi permitted ang hair color. Pero sa DLSU, pinapabayaan na sa Manila part, pero sa ibang branches, hindi pa. Tapos sa DLSU na senior high school, syempre yun, hindi talaga nila pinapayagan. Madalas pag high school, talaga, mas strict compared sa may college. Pero at university, UST, bawal. DLSU, bawal. Pwede, hinayaan lang sila Ateneo, bawal din. UE din, bawal din. Pinapagalitan din sila sa UE. Mostly FEU at saka UP ang payag ang hair color. Wala silang doon. Kaya Adamson din. Hindi rin pwede sa Adamson ang hair color. Sa tingin ko kaya rin sila hindi pumapayag sa mga yung mga may hair color, may tattoo, may piercing. Kasi parang sinasabi nila 'di ba before pa na hindi tatanggapin ng kumpanya kapag hindi malinis tignan. So yun din yung isa sa main reason kung bakit may policy talaga silang ganun Pero sa tattoo lang yun. Sa hair color, piercing, hindi man masyado. Meron pa din sa piercing kasi mas gusto nila na, especially yung mga nasa harap, yung mga madalas makakasalamuhan ng tao. Mga extreme siguro. Yung like piercing sa buhok. Pero yung sa tenga, I don't think so. Hindi naman. Pero yung mga may piercing sa may mukha, ganun. Madalas hindi pinapayagan yung, especially pag nakikita ka outsider, madalas ikaw yung makikipag-usap sa mga tao. Mas gusto nila mas malinis tignan. So, siguro, yun din yung dahilan kung bakit may policing ganun. Pero may exemption naman. Like, I don't disagree with yung sa tourism. Kasi sa tourism, meron talaga silang pina-follow na dapat naka-uniform sila all the time. Yung buhok nila, ganito. Which is part of their job description naman kasi talaga. Na they have to look neat, everything. Kaya nga. So, ayun. Pwede naman tayo mag-next topic. That's all for me. Next topic naman is about sa relationship sa school.
Kapag may estudyante na nasa same-sex relationship, madalas silang nakakaranas ng discrimination mula sa kapwa nila estudyante at minsan kahit sa ilang professors. Dahil sa stereotypes at umi- ah, dahil sa stereotype at homophobic na paniniwala, hindi sila laging tinatrato ng pantay o may respeto. Dahil dito, nakakaranas sila ng pangungutya, panghusga at minsan unfair na treatment sa school. Isa tong halimbawa ng gender inequality dahil may mga taong hindi nabibigyan ng pantay na hindi nabibigyan ng pantay na paggalang at oportunidad dahil sa kanilang sexual orientation o sa taong mahal nila. Imbes na maging safe space ang school para sa lahat, may mga estudyante na natatakot maging totoo sa sarili nila dahil baka ma-judge o ma-discriminate sila. Isa ring issue sa gender equality ay yung paggamit ng restroom ng mga transgender. May mga trans women at trans men na nakakaranas ng discrimination o hindi komportable dahil natatakot silang ma-judge. Isa sa mga posibleng solusyon ay ang pagkakaroon ng universal o gender-neutral restroom bilang dagdag na option upang maging mas ligtas, komportable at inclusive ang kapaligiran para sa lahat. Oo nga. Yun tol, tsaka yung tanong na tol. Tas, I think I agree in a way na dapat nga merong inclusion. Kasi meron kasing pwede maging misunderstanding na mangyari. Lalo na pagka may a person was born male but chose to switch. Pero hindi pa complete yung ano niya. So, pumapasok pa rin siya sa men's bathroom, men's comfort room even though yung appearance niya babae. So there will be confusion, either magugulat yung mga lalaki, nandun siya, syempre it would create either this person would be sexually harassed kasi babaeng looking na pumasok siya sa men's bathroom, or the other way around, which is may ang expectation nga is merong guy looking person na pumasok naman sa women's bathroom na could cause some controversy. Bakit ganon? So actually some malls have implemented already na merong mga malls na like parang di ko sure yung symbol, parang half symbol ng female restroom, half symbol ng men's. So ayun, nakita ko lang yun the other day when I was going out. So ayun, if kayo, baka may ma-add pa kayo. Ano tol, tatanong na lang ako sa inyo tol. Ano yan? Ano yan? Ano tol, bakit nga ba hindi pa totally accepted ng society ang LGBTQ or hindi pa open sa ganitong usapin lalo na sa paaralan? Kaya ako man magsagot. Go. Or, Go. ako, personally, I'm a bit homo-selective, if that's a term. Because I have best friends or like mga tropa ko na kasama ko matulog na bakla. But parang meron din ako mga bakla na mga person na hini-hate. But not because they're gay, that's the point. I'm a bit selective because some gays are like this. Parang meron silang sariling category. Some gays are like this, mabait naman, open, etc. Some gays are like judgy, parang ang trait na kinuha nila sa girls is yung pagkachismosa. Parang ganon. So, in that part, personally, I'm a selective in terms of yung ugali ng tao. Not because gay sila. Kasi inclusive pa din yung society natin because some people are trapped in how they want
to view masculinity and femininity. But I understand that some people uh, have that kind of perspective. Hindi naman lahat siyempre open sa ganun. Pero the point is we should keep to ourselves in terms of we don't wanna offend anybody. We don't wanna say to another person na bakit ka ganyan. Di ba? Why are you trying to mess with other people's lives if they are comfortable with it, if they are happy with it? Wala naman silang ginagawa sa'yo. Unless, maybe, roommate mo ay unhygienic siya, ganun. Of course, ibang issue yun. But, ang point nga natin is, in our schools, everyone should feel welcomed. Diba? Ayun lang naman. I think, important din yan sa mga professors na they should not be favoring the students because they are a man, they are a woman, they are bi, they are gay, etc. They should not favor genders. They should favor intelligence, being a student, traits of the students, personal traits. Ganun dapat. That I understand. Pero not the sexuality, of course. Ayun lang naman. Ako naman, before kasi sa may dorm ko nung bago akong lipat, yung nasa ilalim ko kasi na bunk bed kasi yun eh. Yung nasa taas ako, yung nasa ilalim ko, ano siya, gay. Tapos, okay naman siya. Wala naman akong problema sa gender niya. Doon lang din ako sa sinabi mo na kung paano sila kumilos or kung paano yung attitude or yung basta yung pinapakita nila. Diba? Doon lang din nagkakaproblema and I think ugali na yun. Sa ugali. Sa tingin ko rin most of the time yung mga taong nagagalit sa may certain gender, kunyari sa mga gays. Sa tingin ko nagagalit sila madalas doon sa mga gays or kung ano mang members ng LGBTQ kasi parang dahil iniisip nila na kapag ganito yung gender na pinili mo, most of the time ganito yung ugali mo. Parang doon na sila sa ugali nila inaano, which is mali yun, syempre mali. Pero sa tingin ko lang na kaya madalas may mga nagagalit sa members ng LGBTQ or may mga di pa rin tanggap dahil nga sa past experiences nila or sa mga observations nila sa ugali ng mga members ng LGBTQ. So yun. Ayun yung sa tingin kong dahilan kung bakit hindi fully accepted sa ibang lugar yung LGBTQ. Pero ako personally, wala naman problema sa akin. Ang problema ko lang din talaga yung ugali nung nung certain person na yun. Depende kung ano. Dapat open lang for both sides. Respect both ways, 'di ba? Kasi baka mamaya in the first place na respeto mo yung ginagawa niya pero kabaliktaran naman yung ginagawa niya. That's just a person thing, not a sexual bias thing, 'di ba? At saka if lalo na dorm yun. tas lagi pa kayong magkasama. Oo. Tapos ano pa yung isa, if hindi ka sang-ayon sa kung paano nila gusto i-express yung sarili nila, mas okay na wag ka na lang magsalita or wag mo nang i-share yung bad comments mo towards sa may taong yun or sa group of people na yun. Kasi hindi mo naman buhay yun eh. Hindi mo naman dapat kinokontrol kung paano namumuhay yung isang tao. Tama. So, kung may bad comments ka man or kung hindi ka man sang-ayon sa kung ano yung pinipili nila, then itago mo na lang yung sa sarili mo. Huwag mo ipilit sa iba yung ideas mo or feelings mo regarding dun sa bagay na yun. Tapos pipilit mo sa iba na tama yung side mo. Hayaan mo lang sila kung ano yung gusto nilang gawin and itago mo na lang sa sarili mo kung wala kang masasabing tama. Ayun yung sa tingin ko. So, ayun, may add ka pa ba na? Wala naman, yun na lang. Yun lang. Nasabi niyo na rin. Ayun. To end our discussion, we want to emphasize that gender issue sa school or university is not just about yung rules nga or uniform courses or facilities. They are about how students are treated.
how safely they feel, and whether they are given equal chances to express themselves, learn, lead, and grow. Schools should be safe spaces where students are guided with discipline and respect with dignity. As a Gen Z, and as future professionals, we have a role in questioning harmful norms, correcting misconceptions, and creating environments where everyone feels respected regardless of gender identity, expression, or chosen path. So, our final message is simple: a truly good school does not only teach students how to pass exams, it also teaches them how to respect other people. Again, thank you for listening to our podcast titled Beyond the Uniform: Our Schools in the Philippines Really Equal. We hope these discussions encourage you to look deeper in everyday school rules, stereotypes, and experiences, and to ask whether they truly promote equality for all. Like and subscribe.